Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-11 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Si Jesus at si Juan na tagapagbautismo. Matapos turuan ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod, umalis siya sa lugar na iyon upang magturo at mangaral sa mga karatig lugar. Nang nasa bilangguan si Juan na tagapagbautismo, narinig niya ang mga ginagawa ni Jesus. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tagasunod upang tanungin si Jesus, "Kayo na po ba ang inaasahan naming darating o maghihintay pa kami ng iba?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang narinig at nakita ninyo. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, gumagaling ang mga may malubhang sakit sa balat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nagdududa sa akin." Kung si Juan na tagapagbautismo ay nagtatanong kung si Jesus nga ba ang Mesayas, ano pa kayang ordinaryong tao sa kasalukuyan? Silang mga nakasaksi sa mga himalang ginagawa ni Jesus, pagpapagaling sa mga may sakit, ay nagdadalawang isip pa rin, ano pa kaya tayo sa ngayon? Sa dami ng paliwanag na ating narinig, sa Bibliyang nababasa natin sa pang-araw-araw, bakit kaya hirap na hirap maniwala ang lahat ng tao kay Jesus? Basahin natin. Pagkaalis ng mga tagasunod ni Juan, nagtanong si Jesus sa mga tao, "Nung pumunta kayo kay Juan sa ilang, ano ang inaasahan ninyong makita? Isa bang taong tulad ng talahib na humahapay sa ihip ng hangin? Pumunta ba kayo roon para makita ang isang taong magara ang pananamit? Ang mga taong magara ang pananamit ay sa palasyo ninyo makikita. Pumunta kayo roon para makita ang isang propeta, hindi ba? Totoo, isa nga siyang propeta. At sinasabi ko sa inyo, higit pa siya sa isang propeta. Siya ang binabanggit ng Diyos sa kasulatan, "Ipapadala ko ang aking mensahero, mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo." Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Ngunit mas dakila kaysa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat bago pa dumating si Juan, ipinahayag na ng lahat ng propeta at ng kautusan ni Moises ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At kung naniniwala kayo sa mga pahayag nila, si Juan na nga ang Elias na inaasahan ninyong darating. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan. Dito idiniin ni Jesus ang pagkadakila ni Juan na tagapagbautismo. Siya ang tinutukoy na maghahanda sa daan ng Mesayas. At dito ipinapakita sa atin kung anong klaseng tao ang dakila sa mata ng Diyos. Isang taong walang bahay, hindi magara ang pananamit, walang kayamanan. Mga taong di kinikilala sa mga pamantayan ng mundo.
Ngunit sa kanilang pinakahamak na pamumuhay ay ginugugol nila sa pagsisilbi sa kalooban ng Diyos. Basahin natin. Sa anong bagay ko maihahambing ang henerasyong ito? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza na sinasabi sa kanilang kalaro, "Tinugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng awit para sa patay, pero hindi kayo umiyak." Katulad nga nila ang mga tao ngayon. Dahil nang dumating dito si Juan, nakita nilang nag-aayuno siya at hindi umiinom ng alak. Kaya sinabi nila, sinasaniban siya ng masamang espiritu. At nang dumaan naman ako, na anak ng tao, nakita nilang kumakain ako at umiinom. At sinabi naman nila, ang taong yan ay matakaw at lasenggo, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis, at ng iba pang makasalanan. Ganoon pa man, ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay sumasang-ayon na tama ang ipinapagawa ng Diyos sa amin. Pinatikos ni Jesus ang mga taong nabubuhay nung panahon na iyon. Nakita nila si Juan na taga-bautismo. Nakita rin nila si Jesus. Ngunit, hindi naman sila nakinig at hindi rin sila naniwala. At ang mas masahol pa, ay puro batikos ang ibinibigay ng mga tao kay Juan at kay Jesus. Ikaw kapatid, sa ating pinag-aaralan ngayon, ikaw ba ay naniniwalang si Jesus ang Mesayas ng Diyos Ama? Ikaw ba ay lumapit na kay Jesus at tinanggap ang kanyang kalbaryo sa krus bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan? Ano ang kailangan mong malaman o makita o marinig para ikaw ay maniwala? Basahin natin. Babala sa mga bayang hindi nagsisisi. Pagkatapos, tinuligsa ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng maraming himala na kanyang ginawa. Dahil hindi sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Nakakaawa kayong mga taga-Corazin, nakakaawa rin kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon naganap ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagsuot ng sako at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat ang parusa na tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tyre at taga-Sidon. At kayo namang mga taga-Capernaum, baka akala ninyo'y papupurihin kayo kahit doon sa langit. Hindi, ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom." Binatikos dito ni Jesus ang mga bayang nakasaksi ng kanyang ministro, ng kanyang pagpapagaling, ng kanyang mga turo, at hindi pa rin naniniwala. Minsan ay nakakatakot isipin kung ano ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin na ang Diyos Ama ay pag-ibig at ang Diyos Ama ay makatarungan. Ang kanyang pagmamahal ay maipapakita sa mga maniniwala kay Jesus at magkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngunit ang kanyang katarungan
ay magpapakita sa atin para sa mga hindi naniniwala na matatapon sa apoy na hindi namamatay. Buksan natin ang ating mga mata at tenga. Matakot tayo sa paghahatol na darating. Lumapit na tayo kay Jesus ngayon din. Basahin natin. May kapahingahan kay Jesus. Nang oras ding yon, sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil yon ang kalooban mo." Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, "Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong nais ng anak na makakilala sa Ama." Napakalalim ng binanggit ni Jesus dito. Sinasabi niya na pasadyang inilihim ng Diyos ang katotohanan sa mga mayayabang na taong marurunong at matatalino. Isa lamang itong patunay na kaaway ng Diyos ang mga mapagmalaki at mayayabang. Sila ang mga dapat nakakaintindi ng salita ng Diyos, ngunit sila pa ang mga bulag at hindi makaintindi. Dito itinuturo ni Jesus ang importanteng katotohanan sa mga tao. Walang nakakakilala kay Jesus kung hindi rin ito itinakda ng Diyos Ama. Sa ating buhay Kristiyano, ano ang ibig sabihin nito? Di ba tayo ang nagdesisyon na maniwala kay Jesus? At dahil dito, kaya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sa isang banda, kapatid, ang alam natin, tayo ang lumapit kay Jesus. Ngunit ipinapaliwanag ni Jesus na Diyos Ama ang nagbigay sa atin ng pananampalataya sa ating puso at ito ang nagtulak sa ating lumapit at kilalanin si Jesus. Bakit kaya ganito ang ginawa ng Diyos Ama? Sa aking pagbabasa, ang ating kaligtasan ay mangyayari nang di natin gawa. Nang sa ganoon ay wala tayong maipagmamalaki sa Diyos Ama. Ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos, kahit na tayo ay sadyang makasalanan. Hindi ito sa anumang ginawa natin, anumang desisyon natin, kundi sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga makasalanan. Ito rin ang dahilan kaya maraming tao nung panahon na yon ang hindi naniniwala kay Jesus. Dahil hindi binuksan ng Diyos Ama ang kanilang puso at isipan. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga Pariseo at Saduceo ay mali ang pagkakaintindi sa salita ng Diyos. Malamang magtatanong kayo, bakit ganon? Tama kaya yun? Kapatid, ang kasagutan sa ating mga tanong ay ang soberanyo ng Diyos Ama. Kasi siya ang Diyos Ama. Sino tayo bilang mga nilikha niya na magtanong at bumatikos sa Diyos Ama? Ikaw, kapatid, naisip mo ba kung bakit ka naniniwala kay Jesus? Ano ang nagturo sa iyo na maniwala sa Kanya? Sa tingin mo ba, ito ay desisyon na ginawa mo nung nakaraan? O naniniwala ka bang
Ito ay biyaya ng Diyos Ama na nagbigay ng pananampalataya sa iyong puso. Basahin natin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Binibigyan tayo ng paanyaya ni Jesus na maniwala sa Kanya at ipasa ang napakabigat na pasanin nating kasalanan. Ito ay alay niya sa atin nang sa ganon tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Ito ay ginawa niya sa pagmamahal niya sa buong mundo. Kinukumpara niyang magaan ang maniwala sa Kanya at sundin lamang ang Kanyang mga kautusan. Kung ikukumpara natin sa parusa ng kasalanang ating pasanin sa pang-araw-araw, ay totoong madali at magaan ang Kanyang pinagagawa. Iniisip ko, kapatid, kung gaano kadami ang aking kasalanan mula sa aking pagkasilang hanggang sa kasalukuyan. Malamang ay gabundok ang aking pasanin sa araw-araw na hindi ako naniniwala kay Jesus. At pagkatapos ng aking buhay, lahat ng ito ay aking pagbabayarang lahat. Gaano katagal ko itong pagbabayaran kung di ako maniniwala kay Jesus? Naaalala mo ba, kapatid, ang patalinghaga ng taong papunta sa hukom? Sinabi doon na mapupunta tayo sa bilangguan hanggang sa mabayaran natin lahat ng ating pagkakautang. Hindi ko maisip na pagbayaran ang napakarami kong kasalanan. Nakakatakot ito, kapatid. Naisip mo ba kung paano mo mababayaran ang lahat ng iyong kasalanan? Totoong nakakatakot. At totoong magandang balita ang dala ni Jesus sa atin. Tumalima tayo, kapatid. Lumapit na tayo kay Jesus. Sundin natin ang Kanyang mga kautusan sa ating pamumuhay. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 11 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.